Ang bawat patak ng malamig na ulan ay tila lason na humahapdi sa aking balat habang kinaladkad ako ng mga bodyguard palabas ng mansyong itinuring kong tahanan. Lumayas ka, basurang walang kwenta. Ang huling sigaw ni Doña Malaya bago marahas na sumara ang pintong bakal sa aking muka. Sa gitna ng putikan, mahigpit kong niyakap ang aking tiyan, isang lihim na buhay na hindi man lang pinaniwalaan ng sarili kong asawa. Sabi nila, ang brilyante ay nabubuo sa ilalim ng matinding presyur. Ngunit paano kung ang tanging natitira sa'yo ay ang abo ng iyong nadurog na pangarap? Ito ba ang katapusan ng aking kwento? O ang simula ng isang paghihiganting hinding-hindi nila makakalimutan? Handa ka na bang makita kung paano babangon ang isang ina mula sa kailaliman ng kawalan? Heto ang ebidensya ng iyong kalandian, luwalhati. Huwag mo kaming lokohin ng mga luha mong parang sabuaya. Ang boses ni Doña Malaya Marilao ay parang talim ng kidlat na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Isang makapal na sobre ang ibinalandra nito sa lamesang gawa sa mamahaling marmol. Nagkalat ang mga litrato sa sahig, mga retratong malabo, madilim, ngunit sapat na upang ipakita ang isang babaeng kamukha ni luwalhati na may kasamang estranghero sa isang silid. Nanginginig ang mga kamay ni luwalhati habang nakahawak sa kanyang tiyan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin kaninang umaga lang ay kumpirmado na ng doktor ang kanyang pagbubuntis. Isang himala na matagal na nilang hinihintay ni Alon. Ngunit ang salitang anak ay tila natuyo sa kanyang lalamunan nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang asawa. Si Alon ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, malamig ang mga mata, walang bakas ng pagmamahal na dati ay ipinapangako nito gabi-gabi. Alon, makinig ka sa akin. Hindi ako yan. Alam mong hinding-hindi ko magagawa iyan sa'yo. Magkakaanak na tayo, Alon. Buntis ako. Bulong ni luwalhati. Umaasang ang balitang iyon ang magsisilbing proteksyon niya laban sa malupit na akusasyon. Ngunit isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Malaya. Buntis? At kaninong anak yan? Sa lalaking nasa litrato? Gusto mo pa kaming pamanahan ng bastardo sa pamilyang Marilao? Lumapit ang matanda sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila naging lason sa pang-amoy ni luwalhati. Huwag mong gamitin ang batang yan para makakapit sa yaman namin. Isang hamak na anak ka lang ng katulong na pinulot namin sa kalsada. Alon, magsalita ka naman. Pagmamakaawa ni luwalhati, ang kanyang mga luha ay mabilis nang dumadaloy, bumabasa sa kanyang maputlang pisngi. Dahan-dahang lumapit si Alon. Sa halip na yakap, isang puting folder ang inilapag niya sa harap ng asawa. Pirmahan mo yan, luwalhati. Ayoko ng iskandalo. Tapos na tayo. Parang gumuho ang buong mundo ni luwalhati sa tatlong salitang iyon. Tapos na tayo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking nangakong magiging katuwang niya, hanggang sa huling hininga ay mas pinili ang mga peking litrato kaysa sa katapatan ng kanyang asawa. Alon, parang awa mo na. Wala akong matutuluyan. Gabi na at malakas ang ulan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Pagsusuma mo ni luwalhati habang sinusubukang hawakan ng braso ng asawa, ngunit marahas siyang itinaboy ni Alon. Huwag mo akong hahawakan. Nakakadiri ka. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Sa isang iglap, ang mga kasambahay na dati ay yumuyuko sa kanya ay nakatingin na ngayon ng may pangungutya. Si Doña Malaya ay sinenyasan ng mga bodyguard. Bago pa man makapagsalita muli si luwalhati, kinaladkad na siya ng dalawang lalaki patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang mga basurang tulad mo ay hindi nararapat sa loob ng pamahayang ito. Sigaw ng Donya. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang marahas na pagbuhos ng ulan. Itinulak si luwalhati palabas. Bumagsak siya sa semento, ang kanyang tuhod ay naramdaman ang hapdi ng pagkakasubsob. Ang kanyang manipis na damit ay agad na nabasa.
dumikit sa kanyang nangangatog na katawan. "Alon, ang anak mo! Maawa kayo sa bata!" Sigaw niya, ngunit ang tanging sagot ay ang malakas na kalabog ng pagsasara ng pintong bakal. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang hangin ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Sa gitna ng kanyang paghagulhol, naramdaman niya ang isang bagay na kumislap sa putikan, ang kanyang singsing sa kasal. Nahulog ito sa pagkakasubsob niya kanina. Pilit niyang inabot ang singsing, ang huling alaala ng kanyang dignidad bilang asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri rito, ang dambuhalang gate ay muling bumukas ng bahagya upang palabasin ang kulay itim na SUV ni Alon. Hindi man lang huminto ang sasakyan. Ramdam ni luwalhati ang panginginig ng lupa nang dumaan ang mabigat na gulong sa mismong pwesto ng kanyang singsing. Sa ilalim ng liwanag ng headlight, nakita niya kung paano nayupi at nabaon sa putik ang gintong alahas. Ang kanyang puso, tulad ng singsing na yon, ay nadurog ng walang kalaban-laban. Unti-unting nanlabo ang paningin ni luwalhati. Ang lamig ng ulan ay tila naging pampatulog. Napahiga siya sa basang kalsada, ang isang kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang tiyan. Ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. "Mabubuhay tayo, anak. Pangako." Ang huling bulong niya bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang ulirat. Sa di kalayuan, isang anino ang mabilis na lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Naramdaman ni luwalhati ang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi. Hindi ito ang malupit na hagupit ng ulan, kundi isang kamay na magaspang ngunit puno ng pagmamahal. "Lual, Lual, gumising ka, iha. Narito ako." Idinilat ni luwalhati ang kanyang mga mata at nakita ang nag-aalalang mukha ni Yaya Ginhawa. Ang matanda ay basang-basa rin, nakasilong sa isang maliit na payong habang pilit na itinatayo ang nanghihinang dalaga. "Yaya, bakit po kayo narito? Baka makita kayo ni Doña Malaya," hirap na sabi ni luwalhati. "Hayaan mo sila, Lual. Hindi ko kayang sikmurain ang kasamaang ginawa nila sa'yo. Halika, dinala ko ang kaunti kong ipon. Itakas kita bago pa sila magbago ng isip at saktan ka lalo." Sa tulong ni Yaya Ginhawa, nakarating si luwalhati sa isang maliit na paupahan sa lungsod ng Pag-asa. Doon, sa loob ng 9 na buwan, ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran para sa kaligtasan. Naglabas siya, nagtinda ng kung ano-ano, at tiniis ang bawat hapdi ng katawan para sa 2 buhay na nananahan sa kanyang sinapupunan. Isang gabi, sa gitna ng matinding hirap, isinilang ni luwalhati ang kanyang mga anak. 2 anghel, isang babae na kasing amo ng hangin na pinangalanan niyang Amihan, at isang lalaki na may mga matang matatalim at matapang na tinawag niyang Kidlat. Sa kabila ng hirap, may isang bagay na hindi namatay kay luwalhati, ang kanyang sining. Sa mga libreng sandali habang natutulog ang mga bata, kumukuha siya ng mga lumang alambre, tanso, at kahit mga basag na kristal mula sa mga itinapong kagamitan. Gamit ang kanyang malikhaing kamay, binubuo niya ang mga ito upang maging mga palamuti na tila may sariling kaluluwa. "Napakaganda ng mga gawa mo, Lual," sabi ni Yaya Ginhawa isang hapon habang pinagmamasdan ang isang kwintas na gawa sa tanso at mga makukulay na bato mula sa ilog. Para silang mga tunay na hiyas. "Ito lang ang paraan para makalimot ako sa sakit, Yaya. Ang bawat pirasong ito ay simbolo ng mga pangarap kong dinurog nila." Isang araw, isang dayuhang nagngangalang Monsieur Laurent ang nakakita sa mga gawa ni luwalhati na nakasabit sa isang maliit na tindahan sa kanto. Ang lalaki ay isang tanyag na talent scout para sa isang prestihiyosong alahas sa Europa. "This is not just jewelry," sabi ng dayuhan sa wikang Ingles habang tinitingnan ang disenyo ni luwalhati. "This is soul. This is resilience. Tell me, young lady, would you like to show the world what you can do?" Ito na ang pagkakataong hinihintay ni luwalhati.
Isang pagkakataong hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ni Amihan at Kidlat. Sa tulong ni Monsieur Laurent, nakakuha siya ng scholarship at trabaho bilang apprentice sa isang sikat na atelier sa Paris. Ang araw ng kanyang pag-alis ay puno ng luha at pangako. Yaya Ginhawa, bantayan niyo po ang mga bata habang wala ako. Sa sandaling makapag-ipon ako, susunduin ko kayo. Hinding-hindi ko kayo kakalimutan. Makalipas ang ilang taon, isang babaeng may tindig na kasing tikas ng isang reyna ang nakatayo sa harap ng malawak na bintana ng isang penthouse sa Paris. Ang suot niyang itim na terno ay tila nagpapatingkad sa kanyang maputing balat at sa kumikinang na kwintas na sarili niyang disenyo. Siya na ngayon si Madame Lual, ang nag-iisang Pilipina na kinatatakutan at hinahangaan sa mundo ng sining at mamahaling bato. Ang kanyang tatak na hiraya ay naging simbolo ng karangyaan sa buong Europa. Dahan-dahan siyang lumingon habang hawak ang isang baso ng champagne. Sa kanyang harap, nakasilay ang marilag na Eiffel Tower, ngunit ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa isang gabing maulan sa Pilipinas. Alon, Doña Malaya, bulong niya. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo ng Paris. Inisip niyo na itinapon niyo ako sa putikan upang mabulok. Hindi niyo alam, ang putik na yon ang nagpatibay sa aking mga ugat upang muling sumibol. Tumingin siya sa isang invitation card na nasa kanyang lamesa. Ito ay isang paanyaya para sa Global Jewelry Expo na gaganapin sa Maynila sa susunod na buwan. Isang kaganapang pinupondohan ng Marilao Group of Companies. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na ang inyong Madame Lual at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong kayo naman ang luluhod sa aking harapan. Sa gitna ng marangyang gallery sa unang arrondissement ng Paris, ang lahat ay tila kumikinang. Ngunit sa likod ng mga baso ng mamahaling alak at tunog ng cello, isang lalaki ang nakatayo sa isang sulok. Tahimik, mapagmasid, at may mga matang tila nakakakita ng mga lihim na itinatago ng lahat. Siya si Datu Sinag. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng liwanag, ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng anino ng nakaraan. Sa loob ng maraming taon, ang tanging nagpapatakbo sa kanyang buhay ay ang malamig na paghahangad ng katarungan laban sa mga Marilao. Ang pamilyang pumatay sa dangal ng kanyang ama at umagaw sa kanilang ari-arian sa pamamagitan ng panlilinlang. Huminto si Datu sa harap ng pangunahing atraksyon ng gabi. Isang kwintas na gawa sa puting ginto na may gitnang hiyas na isang bihirang asul na diamante na hinubog na parang isang pumapatak na luha. Ang pamagat, Luha ng Fong Ibon. Isang obra maestrang sumisimbolo sa muling pagkabuhay mula sa abo. Bulong ng isang tinig mula sa kanyang likuran. Lumingon si Datu at natigilan. Isang babae ang nakatayo roon. Hindi ito katulad ng mga socialites sa Paris na puno ng kolorete. Ang kanyang kagandahan ay payak, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakatikim na ng lahat ng pait ng mundo, ngunit nananatiling nagniningning. Kakaiba ang disenyo, wika ni Datu. Ang kanyang boses ay malalim at baritono. Karamihan sa mga alahero ay gustong ipakita ang saya at ningning. Ngunit ang isang ito, ipinapakita nito ang hapdi bago ang tagumpay. Ngumiti ng bahagya ang babae. Dahil walang tunay na ningning kung hindi ka dumaan sa dilim, Monsieur. Datu Sinag, pagpapakilala niya, inabot ang kanyang kamay. At ikaw marahil ang tanyag na Madame Lual. Lualhati. Pagtatama niya habang tinatanggap ang kamay ng lalaki. May kuryenteng dumaan sa kanilang mga palad. Isang pamilyar na pakiramdam ng dalawang kaluluwang kapwa may dalang sugat. Isang karangalan na makilala ang isa sa pinakamahusay na corporate lawyer ng Asya na nakabase rito sa Europa. Nag-usap sila ng mas malalim kaysa sa karaniwang batian sa isang party.
Napag-alaman ni Datu na ang bawat disenyong ginagawa ni Luwal ay hango sa mga emosyong naranasan nito. Sa bawat salita ni Luwal, nararamdaman ni Datu ang isang koneksyon na matagal na niyang hindi nararatab. Ang kanyang pagiging mapaghinala ay unti-unting natutunaw sa harap ng katapatan ng babae. "Bakit ka babalik sa Pilipinas, Luwalhati?" tanong ni Datu nang mabanggit ang tungkol sa nalalapit na expo sa Maynila. "Ang mundong ito ay nasa iyong mga paa na rito sa Paris." Tumitig si Luwalhati sa malayo. Ang kanyang panga ay nagmamatigas dahil may mga utang na dapat nang bayaran, Datu. At may mga korona na dapat nang bawiin mula sa mga magnanakaw. Nang makaalis si Luwalhati upang harapin ang ibang mga bisita, naiwang nakatayo si Datu sa gitna ng gallery. May kung anong nagudyok sa kanya na tawagan ang kanyang pribadong imbestigador sa Pilipinas. "Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Luwalhati Marikit," utos niya sa kabilang linya. Pagkalipas ng 1 oras, habang nasa loob ng kanyang sasakyan pabalik sa kanyang hotel, natanggap ni Datu ang isang email. Binuksan niya ang file at doon ay lumabas ang mga lumang ulat ng balita, mga dokumento ng korte at isang malabong litrato ng isang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan habang pinalalayas sa Dinho Marilao. Nanlaki ang mga mata ni Datu. Ang babaeng hinahangaan niya kanina, ang Madam Lual, na kinikilala ng buong Paris, ay ang mismong ex-wife ni Alon Marilao, ang lalaking kasalukuyang namumuno sa kumpanyang balak niyang pabagsakin. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Datu Sinag. "Tadhana nga naman," bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga diamanteng nagkalat sa dilim. "Luwalhati, hindi ko alam kung ikaw ay magiging kakampi o pinakamabigat na kalaban, ngunit isang bagay ang sigurado. Sa larong ito, hindi ka na mag-iisa." Ang init ng sikat ng araw sa Maynila ay tila sumasabay sa alab ng damdamin ni Luwalhati habang bumababa siya mula sa kanyang pribadong sasakyan sa harap ng pinakamarangyang hotel sa lungsod. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ng kanyang suot na stiletto ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa bawat semento ng lupang minsan ay naging saksi sa kanyang paghihinagpis. Sa likod ng kanyang mamahaling sunglasses, pinagmasdan niya ang paligid. Ang mga gwardiya ay mabilis na kumilos upang buksan ang pinto para sa kanya. Ang mga tao sa lobby ay napapalingon, nabibighani sa kanyang tindig, sa kanyang suot na puting terno na tila gawa sa ulap at sa aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. "Madam Luwal, welcome back to the Philippines," bati ng hotel manager na personal siyang sinalubong. "Salamat," maikling sagot ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na hindi maitatago. Sa isang sulok ng VIP lounge, may isang grupo ng mga tao na kanina pa balisa. Ang pamilyang Marilao. Ang kumpanya nila, ang Marilao Group, ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding krisis sa pananalapi matapos mabigo ang ilang malalaking investment sa ibang bansa. Ang tanging paraan para maisalba ang kanilang pangalan ay ang makuha ang eksklusibong pakikipagtulungan sa brand na Hiraya para sa nalalapit na Global Jewelry Expo. "Malaya, ayusin mo ang iyong mukha. Darating na ang tanyag na Madam Luwal," bulong ni Alon sa kanyang ina. Si Alon ay mukhang pagod. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng stress na dulot ng bumabagsak na negosyo. "Huwag mo akong turuan, Alon. Alam ko kung paano makipag-usap sa mga taong kailangan natin," sagot ni Doña Malaya, habang pilit na inaayos ang kanyang mamahaling perlas na kwintas. Nang dumaan si Luwalhati patungo sa elevator, sadyang huminto si Doña Malaya upang harangan ang kanyang daan. Taglay ang dati nitong yabang. Ang yabang na akala mo ay pag-aari pa rin nito ang mundo. "Excuse me, Madam Luwal," tawag ni Doña Malaya, suot ang isang plastik na ngiti. "Ako si Doña Malaya Marilao.
ang CEO ng Marilao Group. Gusto ko lang sanang magpakilala at sabihing isang malaking karangalan na makatrabaho ang isang tulad mo. Dahan-dahang huminto si Luwalhati. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang sunglasses, inilalantad ang kanyang mga mata na tila dalawang itim na diamante. Tumingin siya ng diretso kay Doña Malaya, ang babaeng nagtaboy sa kanya sa ulan, ang babaeng tumawag sa kanya na basura. Ngunit walang emosyon sa mukha ni Luwalhati. Wala siyang ipinakitang pagkilala. Marilao Group? Pag-uulit ni Luwalhati. Tila sinusuri ang pangalan sa kanyang isipan. Ang kumpanyang balita ko ay mababankrupt na sa susunod na buwan. Nalaglag ang panga ni Doña Malaya. Namutla naman si Alon na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Hindi nila inaasahan ang ganoong kawalang galang mula sa isang panauhin. Madam, baka may maling impormasyon kayong natanggap. Simula ni Alon, ngunit pinutol siya ni Luwalhati sa pamamagitan ng isang itaas na kamay. Wala akong oras para sa mga kumpanyang hindi marunong magpahalaga sa integridad, sabi ni Luwalhati habang ang kanyang tingin ay lumipat kay Alon. Sa isang saglit, tumigil ang mundo para sa lalaki. May kung anong pamilyar sa mga mata ng babaeng ito. Isang pamilyar na hapdi, isang pamilyar na bango. Ngunit imposible. Ang Luwalhati na kilala niya ay patay na o marahil ay nabubulok na sa kung saang eskinita. Do I know you, madam? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay nangangatal. Ngumiti ng bahagya si Luwalhati, isang nangiting mapanganib. Maraming tao ang nag-aakalang kilala nila ako, Mr. Marilao. Ngunit sa katunayan, wala silang alam tungkol sa kung ano ang kaya kong gawin. Tinalikuran niya sila at nagpatuloy sa paglakad patungo sa elevator. Sa loob ng elevator, habang sumasara ang pinto, nakita ni Luwalhati ang refleksyon ng kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ito pa lang ang simula, Malaya. Alon, bulong niya sa sarili. Ipakikita ko sa inyo kung paano gumanti ang isang babaeng inakala ninyong wala ng halaga. Ngunit sa kabila ng kanyang katatagan, isang tawag mula sa kanyang assistant ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Madam, may problema po. Nakita po ni Doña Malaya ang mga bata sa parke kanina kasama si Yaya Ginhawa. Mukhang nagdududa na ang matanda. Napahigpit ang hawak ni Luwalhati sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga anak, ang tanging kahinaan niya sa gitna ng digmaang ito. Hindi mapakali si Alon sa loob ng kanyang opisina. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Madam Lual, ang mga mata, ang paraan ng kanyang pagtitig. Hindi siya maaring magkamali. Ngunit paanong ang babaeng itinapon nila sa gitna ng unos na walang dala kundi ang basang damit sa katawan ay nagbalik bilang pinakamakapangyarihang pangalan sa industriya ng alahas? Impossible. Bulong ni Alon sa sarili habang nilalagok ang isang baso ng whiskey. Patay na si Luwalhati, sabi ni Mama. Sumama siya sa ibang lalaki at nagpakalayo-layo. Ngunit ang duda ay parang kanay na uent-unting kumakain sa kanyang sistema. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung si Madam Lual nga si Luwalhati, kailangan niya itong amuin. Ang Marilao Group ay parang isang barkong mabilis na lumulubog. Ang pirma ni Madam Lual sa isang kontrata ang tanging salbabida na natitira sa kanila. Nang gabing iyon, sa isang eksklusibong cocktail party, bago ang opisyal na expo, hinarap ni Alon si Luwalhati sa balkonahe ng hotel, malayo sa mga mata ng media, malayo sa mapanghusgang tingin ng kanyang ina. Luwalhati, ikaw nga ba yan? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at pekeng pangungulila. Dahan-dahang humarap si Luwalhati. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahang na ngayon ay may kasamang bagsik. Matagal nang patay si Luwalhati, Alon. Malamig na sagot niya. Pinatay niyo siya noong gabing pinalayas niyo siya sa sarili niyang tahanan habang daladala ang inyong anak. Nanlaki ang mga mata ni Alon. Kaya totoo nga,
Nabuhay ang bata? Nasaan siya? Luwal, makinig ka. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng galit ni mama noon. Pero gabi-gabi kitang hinanap. Hinanap? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Luwalhati. Hinanap mo ako sa piling ng iba't ibang babae habang ang mga anak ko ay halos mamatay sa gutom. Huwag mo akong lokohin, Alon. Kilala na kita. Luwal, please. Kailangan kita. Kailangan ka ng kumpanya. Maaari nating simulan muli. Pwede tayong maging pamilya. Akmang hahawakan ni Alon ang balikat ni Luwalhati ng isang kamay ang marahas na humarang sa kanya. Sa tingin ko ay narinig mo na ang sinabi niya, Mr. Marilao, hindi siya interesado sa mga basurang alok mo. Lumitaw si Datu Sinag mula sa dilim. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na humarang sa pagitan ni na Alon at Luwalhati. Inakbayan ni Datu si Luwalhati nang may pagmamayari, isang kilos na nagpakulo sa dugo ni Alon. Sino ka? Wala kang pakialam dito? Sigaw ni Alon. Datu Sinag, HPG International Law and Finance. Pakilala ni Datu, ang kanyang mga mata ay nanunururi. At higit sa lahat, ako ang fiancé ni Madam Luwal. Kaya kung ako sa'yo, lalayo na ako bago ko paggamitin ang lahat ng kapangyarihan ko para pabilisin ang pagbagsak ng Marilao Group. Naiwan si Alon na nakatulala habang naglalakad palayo ang dalawa. Ang kanyang selos at galit ay naghahalo, ngunit mas matindi ang takot na baka tuluyan na silang maghirap. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi. Pagbalik ni Alon sa kanilang suite, naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Malaya, na may hawak na ilang mga litrato. Ang mga litratong kuha ng isang private investigator kanina sa parke. Alon, tingnan mo ito, sabi ni Doña Malaya. Ang kanyang boses ay puno ng kasamaan at paggaganid. Sabi ng investigator ko, ang mga batang ito ang kasama ng matandang katulong na si Ginhawa. At ang mga batang ito, kamukhang-kamukha mo noong maliit ka pa. Tiningnan ni Alon ang litrato ng kambal na sina Amihan at Kidlat. Tumigil ang tibok ng kanyang puso. May mga tagapagmana tayo, Alon. Mungkahi ni Doña Malaya na may mapanganib na ngiti. Kung ayaw tayong tulungan ng nanay nila, kukunin natin ang mga bata. Kapag nasa atin ang mga bata, susunod ang babaeng yan sa lahat ng gusto natin. At mas mahalaga, mapupunta sa atin ang trust fund na iniwan ng iyong ama para sa kanyang mga apo. Pero mama, paano kung lumaban si Luwalhati? Tanong ni Alon. Hahayaan natin siyang lumaban, sagot ng matanda habang sinusunog ang dulo ng isa sa mga litrato. Pero sisiguraduhin nating wala siyang mapupuntahan kundi ang kulungan. Madam Luwal, ang mga bata. Ang boses ni Yaya Ginhawa sa kabilang linya ay puno ng takot at paghagulhol. Rinig ko ang kalabog ng mga pinto at ang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng sasakyan. Sa isang sandali, tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang lahat ng kislap ng mga diamante at ginto sa aking paligid ay nawalan ng halaga. Yaya, anong nangyari? Nasaan sina Amihan at Kidlat? Sigaw ko habang mabilis na tumatakbo patungo sa parking lot ng hotel. May mga lalaking nakaitim. Sa pilitan nilang kinuha ang mga bata sa loob ng bahay. Hindi ko sila napigilan, Luwal. Patawarin mo ako. Nabitawan ko ang aking cellphone. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ngunit sa likod ng takot ay isang naglalagablab na galit ang sumiklab sa aking dibdib. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Walang ibang may ganitong kademonyohan kundi ang mga Marilao. Datu? Tawag ko kay Datu Sinag. Nakakalabas lang mula sa isang meeting. Kinuha nila ang mga bata, ang mga Marilao. Dinala nila ang mga anak ko. Hindi nag-aksaya ng panahon si Datu. Agad niyang tinawagan ang kanyang security team. I-track ang itim na van na may plate number na lilitaw sa CCTV ng lungsod ng Pag-asa. Ngayon na. Ngunit bago pa man kami makakilos, isang notification ang lumitaw sa aking tablet.
isang email mula sa legal department ng Marilao Group, isang petition for temporary custody, at isang warrant para sa pagbawi sa mga bata dahil sa umano'y child instability at ang pagkatao ko bilang isang unfit mother. Ginamit nila ang batas. Ginamit nila ang mga pekeng litrato noon upang palabasin na ako ay isang babaeng walang moralidad na nagpabaya sa kanyang mga anak sa ibang bansa. Gusto nilang maglaro ng madumi? Bulong ko habang pinupunasan ang aking mga luha. Ang aking boses ay hindi na nangangatog. Ito na ang boses ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Ibibigay ko sa kanila ang impyernong hinahanap nila. Luwalhati, makinig ka. Hinawakan ni Datu ang aking mga balikat. Ang kanyang mga mata ay diretso at matapang. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Akala nila ay isa lamang akong negosyante. Hindi nila alam na bago ako naging bilyonaryo, ako ang abogdong kinatatakutan sa bawat korte sa Europa. Ako ang haharap sa kanila. Kinabukasan, sa harap ng korte, dumating ang mga Marilao na akala mo ay mga biktima. Si Doña Malaya ay nakasuot ng itim, nagpapanggap na nag-aalalang lola, habang si Elon ay nakayuko, pilit na nagpapakita ng pagsisisi. Ang mga batang iyon ay dugo at pawis ng mga Marilao, pahayag ni Doña Malaya sa harap ng mga media. Hindi namin hahayaan na lumaki sila sa piling ng isang babaeng mapanlinlang at makasalanan. Ngunit ang kanilang nangiti ay napawi nang pumasok kami ni Datu Sinag sa silid ng hukuman. Hindi ako mukhang talunan. Suot ko ang isang pulang terno, ang kulay ng digmaan. Your Honor, simula ng abogado ng mga Marilao. Narito ang mga ebidensya ng pagiging irresponsableng ina ni Luwalhati Marikit. I-object ko ang lahat ng iyan. Isang baritono at makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw. Si Datu Sinag ay tumayo. Dala ang isang makapal na folder. Dahil ang lahat ng ebidensyang hawak ninyo ay gawa-gawa, peke at luma. At narito ako upang ipakita kung sino ang tunay na kriminal sa silid na ito. Inilabas ni Datu ang isang dokumento na nagpabagsak sa balikat ni Doña Malaya. Narito ang resulta ng DNA test na ginawa namin sa Paris mula sa buhok ni Alon Marilao na nakuha sa isang lumang suklay at ang DNA ng mga bata. At narito rin ang ebidensya na si Doña Malaya ay nagbayad ng malaking halaga sa isang hacker upang i-edit ang mga litrato ni Luwalhati 7 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ng hukom. Ang bulungan sa loob ng korte ay naging parang bubuyog. Ngunit higit sa lahat, patuloy ni Datu, tumingin siya ng matalim kay Doña Malaya. Hawak namin ang audio recording ng inyong pagpaplano sa pagkidnap sa mga bata kagabi. Isang krimen na hindi lamang magpapatalo sa inyo sa kasong ito, kundi magdadala sa inyo sa likod ng mga rehas. Napatingin ako kay Doña Malaya. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Si Alon naman ay hindi makatingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Sa bawat taon ng pagiging abogado ko, natutunan kong basahin ang mukha ng mga kriminal. Ngunit sa sandaling binitiwan ng pulis ang balita tungkol sa aksidente, dalawang magkaibang reaksyon ang nakita ko. Si Alon ay tila nabuhusan ng kumukulong tubig, natulala at nanginig. Ngunit si Doña Malaya, ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang segundong takot bago ito mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong kapayapaan. Luwal! Luwalhati! Sigaw ko habang sinasalo ang bumagsak niyang katawan. Malamig ang kanyang balat. Ang kanyang hininga ay mababaw. Binuhat ko siya at hindi na lumingon sa gulo na nangyayari sa loob ng korte. Ihanda ang sasakyan. Sa Antipolo tayo pupunta. Utos ko sa aking mga tauhan. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis kaming bumabaybay patungo sa lugar ng aksidente,
Mahigpit kong hawak ang kamay ni Luwalhati. Nagising siya, hindi para umiyak, kundi para tumitig sa kawalan ng may matinding galit. Hindi sila patay, Datu. Bulong niya. Ang kanyang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Nararamdaman ko, hindi hahayaan ng langit na makuha sila sa akin ng ganito lang. Nang makarating kami sa bangin, nakita namin ang itim na van. Wasak ito, nakabaligtad sa gitna ng mga naglalakihang bato sa ilalim. Ang mga pulis at rescue team ay abala, ngunit may napansin akong mali. Datu, tingnan mo, bulong ng aking chief of security, si Banwan. Bumaba kami sa matarik na bahagi. Walang dugo sa loob ng sasakyan. Walang bakas na may mga batang nakaupo sa likuran nang mangyari ang impact. Ang tanging nakita namin ay ang maliit na kulay rosas na panyo ni Amihan na sadyang iniwan sa ibabaw ng dashboard. Isang diversion. Wika ko. Ang aksidenteng ito ay palabas lang para isipin nating patay na sila, habang itinatago nila ang mga bata sa ibang lugar. Lumingon ako kay Luwalhati. Hindi nila pinatay ang mga bata, Luwal. Gagamitin nila silang panakot sa'yo. Bumalik kami sa lungsod ng may mas matinding plano. Habang nagpapahinga si Luwalhati, ipinagpatuloy ko ang paghalukay sa mga lihim na itinatago ng pamilyang Marilao. Sa tulong ng aking mga kontak sa Switzerland, nakuha ko ang isang dokumentong 7 taon nang nakabaon. Ang tunay na medical records ng pumanaw na si Don Saturnino Marilao, ang asawa ni Malaya. Binasa ko ang bawat salita at muntik ko nang mabitawan ang aking baso ng kape. Azoospermia, basa ko sa medikal na termino. Si Don Saturnino ay baog. Hindi siya maaaring magkaroon ng anak. Ibig sabihin, si Alon ay hindi tunay na Marilao. Siya ay bunga ng pagtataksil ni Doña Malaya. At ang dahilan kung bakit desperado ang matanda na makuha ang mga anak ni Luwalhati ay dahil si Luwalhati ay may hawak na lihim na hindi pa niya alam. Si Luwalhati ang tunay na tagapagmana ng isang malayong sangay ng pamilya na may karapatan sa lahat ng lupain at yaman ng mga Marilao at ang mga bata, ang huling dugong Marilao na natitira. Datu, nagulat ako nang bumukas ang pinto ng aking library. Si Luwalhati, na dapat ay nagpapahinga, ay may hawak na isang sobrang itim na iniwan sa tapat ng aming pintuan. May nag-iwan nito, sabi niya. Nanginginig ang boses. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang litrato ni na Amihan at kidlat na natutulog sa isang madilim na silid. At sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta. Ibigay mo ang hiraya at ang lahat ng iyong shares sa Marilao Group sa loob ng 24 oras o hinding-hindi mo na makikita ang pagsikat ng araw kasama sila. Ngunit hindi yun ang pinakanakakatakot. Sa ilalim ng mensahe ay may isang simbolo, isang tatak ng isang pamilyang matagal ko nang kinalimutan. Ang pamilyang pumatay sa aking sariling ama. Hindi ako humihinga. Ang pulang tuldok sa aking dibdib ay tila isang sumasayaw na kamatayan, malamig, tumpak, at nanunokso. Ramdam ko ang pagtulo ng malamig na pawis sa aking likuran. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mabigat na paghinga ni Datu ang naririnig ko sa aking tabi. Dapa! Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng katawan ni Datu nang dambahin niya ako pababa sa sahig. Kasabay nito ang pagbasag ng salamin at ang pagbaon ng bala sa pader. Eksaktong sa lugar kung saan nakatayo ang puso ko kanina. Luwal, tumakbo ka sa silong. Huwag kang lalabas. Sigaw ni Datu habang nagpapaputok pabalik sa direksyon ng bintana. Ngunit hindi takot ang naramdaman ko. Isang kakaibang klaseng linaw ng isip ang bumalot sa akin. Habang nakadapa sa malamig na sahig, narinig ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Nakita mo ba yon, Luwalhati? Ang kislap ng kamatayan? Ang boses ni Doña Malaya ay parang kalawang na kumikiskis sa bakal. Isang maling galaw mo pa. Hindi na pader ang tatamaan ng susunod na bala.
Alam mo kung nasaan ang mga anak mo. Pumunta ka rito ng mag-isa. Walang pulis, walang datusinag. Kung hindi, maghanda ka ng 2 kabaong na kasing liit ng mga pangarap mo. Pinatay niya ang tawag. Tumingin ako kay Datu na abala sa pakikipag-ugnayan sa kanyang security team sa labas. Alam kong pipigilan niya ako. Alam kong itataya niya ang buhay niya para sa akin. Pero ang laban na ito ay hindi na tungkol sa yaman o sa katarungan. Ito ay tungkol sa dugo ko na dumadaloy sa mga anak ko. Kumuha ako ng isang maliit na recorder, isang high-tech na device na nakatago sa loob ng aking diamanteng brooch at ikinabit ito sa aking damit. Kumuha rin ako ng isang maliit na patalim na itinatago ko sa aking stiletto. Datu, mahal kita. Bulong ko sa hangin habang dahan-dahan akong gumagapang patungo sa backdoor ng mansyon. Alam kong mapanganib. Alam kong papasok ako sa lungga ng mga lobo. Pero hindi na ako ang mahinang babae na umiiyak sa ulan. Makalipas ang 1 oras, nakatayo na ako sa harap ng lumang bodega ng mga Marilao sa labas ng lungsod. Ang amoy ng kalawang at dagta ay nanunuot sa aking ilong. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang liwanag ng isang solong bumbilya. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Malaya sa isang antigong upuan, parang isang reyna ng kadiliman. Sa tabi niya, nakatayo si Alon. Ang kanyang mukha ay puno ng lito at pangamba. At sa likod nila, nakita ko sila, sina Amihan at Kidlat. Nakagapos at may busal ang mga bibig, ngunit buhay. Mama, Papa, ungol ni Kidlat sa likod ng busal, na nariwa ang sugat sa puso ko pero pinanatili kong matigas ang aking mukha. Nandito na ako, Malaya. Pakawalan mo ang mga bata. Utos ko. Ang boses ko ay hindi nangatal. Ang tapang mo talaga. Luwalhati. Tawa ng matanda. Ibigay mo sa akin ang nilagdaang kasunduan. Ibigay mo ang hiraya at lahat ng shares mo. At baka payagan ko kayong mabuhay sa isang bansang hindi ko na kayo makikita kailanman. Bakit, Malaya? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit. Tinitiyak na malinaw na naririnig ng aking recorder ang bawat salita. Bakit kailangang umabot sa ganito? Dahil ba natatakot kang malaman ng mundo na si Alon ay hindi tunay na Marilao? Na ninakaw niyo lang ang lahat ng mayroon kayo? Natigilan si Alon. Lumingon siya sa kanyang ina. Ano? Anong sinasabi niya, Ma? Huwag kang makinig sa kanya, Alon. Sinungaling siya. Sigaw ni Doña Malaya. Totoo ang sinasabi ko, Alon. Patuloy ko. Tinititigan ng dati kong asawa. Baog si Don Saturnino. Alam mo yan sa puso mo. Kaya ka desperado sa mga anak ko, Malaya. Dahil sila lang ang may tunay na dugong Marilao. Sila ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. At ikaw ay isang impostor lang. Hindi manahimik ka. Tumayo si Doña Malaya at sinampal ako ng napakalakas. Dumugo ang gilid ng aking labi. Pero ngumiti ako. Oo, ako nga ang nagplano ng lahat. Ako ang kumuha sa mga bata. Ako ang nagpa-edit ng mga litrato mo noon. At ako ang papatay sa iyo ngayon para walang makakaalam ng katotohanan. Eksaktong pagkatapos niyang aminin ng lahat, bumukas ang pinto sa likuran ko, ngunit hindi ito ang mga pulis. Si Alon, dahan-dahan niyang kinuha ang baril mula sa bewang ng isa sa mga bodyguard. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Ang tunog ng putok ng baril ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa aking pandinig habang papasok ako sa loob ng bodega. Kasama ko ang mga operatiba ng pulis, ngunit ang bawat segundo ng pagkaantala ay parang isang habambuhay na pagsisisi. Luwalhati, sigaw ko, kasabay ng paghawi ko sa makapal na alikabok at usok sa loob. Ang nakita ko ay isang eksenang hindi ko malilimutan. Si Kidlat ay nakatumba sa sahig kasama ang kanyang upuan, hindi gumagalaw. Si Luwalhati ay nakasubsob sa kanyang anak.
Ang kanyang mga hiyaw ay sapat na upang durugin ang kahit na pinakamatigas na bato. Si Elon naman ay nakatayo pa rin. Ang baril ay nakatutok sa kanyang ina. Habang ang isa sa mga bodyguard ay dugo ang nakahandusay sa gilid, siya ang tinamaan ng bala ni Alon nang magkagulo. "Ibagsak ang baril! Pulis ito!" Sigaw ng mga awtoridad sa paligid ko. Ngunit si Doña Malaya ay tila nawala na sa katinuan. Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng pait at pagkatalo. "Akala niyo ba ay matatapos ito ng ganito lang? Kung hindi magiging akin ang yaman ng mga Marilao, walang makikinabang nito, walang matitira." Sa isang iglap, kinuha ng matanda ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Bago pa man makakilos ang sinuman, pinindot niya ito. Boom! Isang serye ng maliliit na pagsabog ang nagmula sa mga sulok ng bodega. Hindi ito sapat para gumuho ang buong gusali, ngunit sapat na para magliyab ang mga lumang tela at kemikal na nakaimbak doon. Mabilis na kumalat ang apoy, na tila mga gutom na dila na gustong lamunin kaming lahat. "Kidlat! Amihan!" Sigaw ni Luwalhati. Sinubukan niyang kalasin ang mga tali ng mga bata gamit ang kanyang mga kamay, kahit na nagsisimula ng mapuno ng usok ang silid. Tumakbo ako patungo sa kanila. "Luwal, kunin mo si Amihan. Ako na kay Kidlat. Labas, bilis!" Binuhat ko ang walang malay na si Kidlat. Mabuti na lamang at mukhang nawalan lang siya ng ulirat dahil sa pagkakaumpog ng tumumba ang upuan. Habang papalabas kami, nakita ko si Alon na nakatayo pa rin sa gitna ng apoy, nakatingin sa kanyang ina na ayaw umalis sa kanyang kinauupuan. "Mama, halika na. Masusunog tayo rito," hiyaw ni Alon. "Hindi! Sa akin ang lahat ng ito. Sa akin!" Sigaw ni Doña Malaya habang niyayakap ang kanyang bag na puno ng mga dokumentong wala na ring halaga. "Datu, tulungan mo si Alon." Pakiusap ni Luwalhati habang bitbit si Amihan. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng lalaking iyon, nakita ko pa rin ang busilak na puso ni Luwalhati. Ngunit bago pa ako makalapit kay Alon, isang malaking biga ng bubong ang bumagsak sa pagitan namin. Nagmistulang pader ng apoy ang humarang sa aming landas. Ang init ay hindi na matagalan. "Alon! Takbo!" Sigaw ko. Tumingin sa akin si Alon, isang tingin ng pagsisisi, pagtanggap, at huling pamamaalam. Lumingon siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa amin ni Luwalhati. "Alagaan mo sila, Datu. Patawarin niyo ako." Iyon ang huling salitang narinig ko bago muling nagkaroon ng pagsabog na nagdulot ng pagguho ng bahaging iyon ng bodega. Nakalabas kami sa gitna ng ulan, ang mismong ulan na naging saksi sa pagpapatalsik kay Luwalhati 7 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon, ang ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ibinaba ko si Kidlat sa damuhan. Ilang sandali pa ay umubo ang bata at nagmulat ng mata. "Mama, Papa Datu," di bulong ni Kidlat. Niyakap silang dalawa ni Luwalhati, ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa tunog ng ulan at sa naglalagablab na apoy ng bodega sa aming likuran. Ligtas na sila. Tapos na ang takot. Ngunit habang tinitingnan ko ang nagbabagang gusali, alam kong may isang malaking bagay kaming nawala. Ang lahat ng ebidensya, ang mga recording, at ang mga dokumentong magpapatunay sa krimen ni Doña Malaya ay naging abo na kasama nila sa loob. At nang dumating ang umaga, isang panibagong balita ang yumanig sa amin. Ang katawan ni Doña Malaya at Alon ay hindi matagpuan sa loob ng guho. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mahinang pag-vibrate ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng aking mga anak. Hawak ko ang kamay ni Amihan sa aking kanan at ang kamay ni Kidlat sa aking kaliwa. Ligtas sila, ngunit ang liham na hawak ni Datu ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Hindi pa tapos ang kwento. Bulong ko, inuulit ang nakasulat sa papel.
Luwal, huwag mong isipin yan, sabi ni Datu habang hinahaplos ang aking balikat. Ang mahalaga ay nandito na sila. Ang mga Marilaw ay wala na. Abo na ang kanilang kumpanya. Umiling ako. Hindi mo kilala si Malaya, Datu. Ang babaeng iyon ay parang isang masamang damo. Hanggat hindi ko nakikita ang kanyang bangkay, hindi ako titigil sa paglingon sa aking likuran. Lumipas ang 3 araw. Sa kabila ng takot, kailangan naming harapin ang huling hakbang ng aming laban. Ito na ang huling araw ng pagdinig sa korte para sa legal na kustodya ng mga bata at ang petisyon para sa tuluyang pag-dissolve sa Marilao Group dahil sa mga ilegal na gawain nito. Suot ko ang aking pinakamagandang terno, isang madilim na asul, kasing kulay ng diamanteng naging simbolo ng aking pagbangon. Pagpasok namin sa korte, bumungad sa amin ang napakaraming media. Ang kasong ito ay naging pambansang usapin na. Madam Luwal, totoo bang patay na sina Doña Malaya at Alon? Sigaw ng isang reporter. Hindi ako sumagot. Naglakad ako ng diretso patungo sa aking upuan. Sa kabilang panig, bakante ang upuan ng mga akusado. Ang kanilang abogado ay naroon, mukhang balisa at pawisan. Your Honor, simula ng abogado ng mga Marilao, dahil sa pagkawala ng aking mga kliyente, hinihiling namin ang indefinite postponement ng kasong ito. I-object ko ang mosyong yan, Your Honor. Tumayo si Datu Sinag. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong silid. Ang krimen ay hindi hihinto dahil lamang ang mga kriminal ay nagtatago. Mayroon kaming bagong ebidensya, isang ebidensyang hindi natupok ng apoy. Nagulat ang lahat ng ilabas ni Datu ang isang maliit na silver brooch. Ang aking brooch. Ang palamuting ito ay hindi lamang isang alahas, paliwanag ni Datu. Ito ay may built-in satellite cloud storage. Lahat ng ni-record ni Madam Luwal sa loob ng bodega ay direktang naipadala sa isang secure server sa Paris bago pa man mangyari ang pagsabog. Pinindot ni Datu ang play button. Ang boses ni Doña Malaya ay umaling-awngaw sa korte. Malinaw, malakas, at puno ng kasamaan. Ang kanyang pag-amin sa pagkidnap, sa pag-fake ng mga litrato, at sa katotohanang si Alon ay hindi tunay na Marilao. Ang katahimikan sa korte ay mabigat. Kahit ang hukom ay napailing sa narinig. Base sa ebidensyang ito, wika ng hukom. Ang korte ay naglalabas ng pinal na desisyon. Ang kustodya ni Amihan at Kidlat ay mananatili kay Luwalhati Marikit. Gayon din, ang lahat ng ari-arian ng Marilao Group ay isa sa ilalim sa sequestration hanggang sa matukoy ang tunay na tagapagmana ng pamilya. Huminga ako ng malalim, tagumpay. Sa wakas, malaya na kami. Ngunit bago pa maibaba ng hukom ang kanyang martilyo, biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng korte. Ang lahat ay lumingon. Isang lalaking naka-wheelchair ang itinutulak ng isang nurse. Ang kanyang buong muka at mga kamay ay balot ng benda maliban sa kanyang mga matang puno ng lumbay at pagsisisi. Alon? Mahinang tawag ko. Huminto ang wheelchair sa gitna ng aisle. Hirap na hirap siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay parang galing sa hukay. Your Honor, hindi ako narito para lumaban. Narito ako para sumuko. Lumingon si Alon sa akin. Lual, patawarin mo ako. Wala na si Mama. Hindi siya nakalabas sa apoy dahil ayaw niyang bitawan ang kanyang mga ginto. Ngunit ako, binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para itama ang lahat. Inabot ni Alon ang isang lumang dokumento kay Datu. Iyan ang orihinal na birth certificate ni Luwalhati. Datu, tama ang hinala mo. Ang tatay ni Luwalhati ay ang kapatid ni Don Saturnino na matagal nang nawala. Si Luwalhati, siya ang tunay na Marilao. Ang lahat ng yaman na ipinagdamot namin sa kanya ay sa kanya talaga mula pa noong una. Napahawak ako sa mesa. Ang buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan para sa kanila.
Ngunit isang masakit na katotohanan para sa akin, ang babaeng itinaboy nila sa ulan ay ang siya palang tunay na reyna ng tahanang yon. Ang tagumpay sa korte ay dapat sana'y nagdala ng kapayapaan, ngunit ang bulong ni Alon, bago siya tuluyang ilabas, ay parang isang madilim na ulap na lumalambong sa aming selebrasyon. Habang ang buong mundo ay nagbubunyi sa pagbagsak ng mga Marilaw at sa pagkilala kay Luwalhati bilang tunay na tagapagmana, ako ay nananatiling alerto. Sino ang taong tinutukoy ni Alon? Sino ang may kakayahang magpadala ng mensahe sa loob ng isang mahigpit na binabantayang ospital? Datu, malalim na naman ang iniisip mo, puna ni Luwalhati. Habang naglalakad kami sa hardin ng bagong bawi niyang mansyon, hindi na ito ang madilim at nakakasakal na bahay ng mga Marilaw. Pinalitan niya ang mga kurtina ng mas maliwanag na kulay at ang bawat sulok ay puno na ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Inaalala ko lang ang sinabi ni Alon Lual, hindi tayo pwedeng maging kampante. Sagot ko habang tinitingnan ang mga bata, sina Amihan at Kidlat, na masayang naglalaro sa damuhan kasama si Yaya Ginhawa. Kung sino man siya Datu, hindi na ako ang dating Luwalhati na madaling saktan, matapang niyang sagot. Ang Hiraya ay hindi lang isang kumpanya, ito ang kaluluwa ko. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang dumating ang aking Chief of Security na si Banwan. Maputla ang kanyang mukha at may hawak siyang tablet. Sir, Madam, may kailangan kayong makita. May isang kumpanya mula sa Europa, ang Lombre Diamonds, na naghain ng hostile takeover laban sa lahat ng shares ng Marilao Group at Hiraya. At ang kanilang CEO ayaw magpakita ng mukha. Nanlaki ang aking mga mata, ang anino. Ito ang kumpanyang naging mitya ng pagkasira ng aking ama. Ang mga taong nasa likod nito ay kilala sa paggamit ng dahas at blackmail upang makuha ang mga bihirang hiyas sa buong mundo. Nahanap na nila tayo, bulong ko. Nang gabing iyon, isang itim na sobre ang iniwan sa gate. Hindi ito para sa akin, kundi para kay Luwalhati. Sa loob nito ay may isang lumang sketch, isang disenyo ng korona na gawa sa asul na diamante. Ito ang huling disenyong ginawa ng aking ama bago siya pumanaw. Datu, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Luwalhati, bakas ang pagkalito sa kanyang boses. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang ama ko. Luwal, ang Blue Shadow Diamond. Akala ng lahat ay nawala na ito, ngunit mukhang naniniwala silang nasa iyo ang susi para mahanap ito. Biglang tumunog ang intercom sa gate. Isang boses na may accent na Pranses, ngunit pamilyar ang narinig namin. Madam Luwalhati, Monsieur Sinag, huwag na nating pahabain ang laro. Alam kong hawak ninyo ang huling piraso ng puzzle. Ibigay ninyo sa akin ang puso ng Hiraya. At hahayaan ko kayong mabuhay ng payapa kasama ang inyong mga anak. Napatingin ako sa suot na kwintas ni Luwalhati, ang puso ng Hiraya na gawa sa tanso at mga bato mula sa ilog. Ang unang obra maestra niya noong siya ay naghihirap pa. Ang hindi alam ng marami, sa loob ng pinakapayak na batong yon ay may itinagong microchip si Monsieur Laurent bago siya pumanaw sa Paris. Isang chip na naglalaman ng lokasyon ng pinakamalaking diamond mine sa bansa na pag-aari ng mga tunay na Marilao. Datu, kinuha nila si Yaya Ginhawa at ang mga bata. Sigaw ni Luwalhati nang makita ang CCTV sa kanyang tablet. Habang nag-uusap kami, isang grupo ng mga armadong lalaki ang mabilis na nakapasok sa hardin at kinuha ang mga bata sa gitna ng kadiliman. Ang ugong ng ilis ng helicopter ay parang isang dambuhalang hayop na nagbabantay sa aming kapalaran. Ang hangin ay malakas. Tinatangay ang aking buhok at ang laylayan ng aking damit. Ngunit ang aking mga paa ay nananatiling nakabaon sa semento. Sa harap ko, ang taong itinuring kong tagapagligtas, si Monsieur Laurent, ay nakatayo ng may malamig na ngiti. Bakit Laurent? Binigyan kita ng katapatan. Binigyan kita ng bahagi
Sa aking tagumpay, ang boses ko ay halos malunod ng ingay ng makina, ngunit bawat salita ay puno ng pait. Ang katapatan ay hindi nakakabili ng mga isla, luwalhati. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Ang chip na nasa loob ng puso ng hiraya ang magbibigay sa akin ng kapangyarihang higit pa sa sining. Ibigay mo na yan. Huwag mo nang pahirapan ang mga bata. Lumingon ako kina Amihan at Kidlat. Nakikita ko ang takot sa kanilang mga mata habang hawak sila ng mga armadong lalaki sa loob ng helicopter. Tumingin ako kay Datu. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang panga ay nagmamatigas, naghihintay ng aking senyas. Dahan-dahan kong hinawakan ang kwintas sa aking leeg. Ang puso ng hiraya. Ang unang bagay na binuo ko mula sa basura at putik. Sabi mo noon, Loran, ang sining ay may kaluluwa. Wika ko, habang unti-unting tinatanggal ang lock ng kwintas. Ngunit nagkamali ka. Ang sining ay walang halaga kung ang gumagawa nito ay nawalan na ng pagkatao. Inihagis ko ang kwintas sa paanan niya. Mabilis itong kinuha ni Loran. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na tunog ng sirena at ang pagdating ng mga tactical unit ng pulis ang bumulaga sa amin mula sa lahat ng sulok ng rooftop. Huli na ang lahat, Loran! Sigaw ni Datu habang mabilis na damba sa isa sa mga bodyguard. Ang chip na yan ay isang decoy. Ang tunay na data ay matagal ko nang naipadala sa National Bureau of Investigation. Sa gitna ng gulo, tumakbo ako patungo sa helicopter. Amihan! Kidlat! Naramdaman ko ang paghila sa akin ng isang lalaki, ngunit gamit ang aking stiletto, itinama ko ang sipa sa kanyang binti at mabilis na kinuha ang aking mga anak. Niyakap ko sila nang mahigpit habang ang mga pulis ay pinalilibutan si Laurent at ang kanyang mga tauhan. Mama! Mama! Ang iyak ng aking mga anak ay tila musika sa aking pandinig. Mas maganda pa sa kahit anong sonata sa Paris. Makalipas ang 6 na buwan, nakatayo ako sa puting buhangin ng dalampasigan sa aming probinsya. Ang dagat ay kalmado, sumasalamin sa asul na langit. Tinawag ko ang lugar na ito na Dalampasigan ng Hiraya. Dito ko itinayo ang isang center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, kung saan tinuturuan silang gumawa ng alahas at tumayo sa sarili nilang mga paa. Naramdaman ko ang mainit na yakap ni Datu mula sa aking likuran. Ano ang iniisip ng aking reyna? Ngumiti ako at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang narating ng babaeng umiiyak sa ulan noon. Datu, salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Hinding-hindi kita iiwan, Luwal. Ikaw ang aking pinakamahalagang hiyas. Bulong niya bago idampi ang isang halik sa aking noo. Sa malayo, nakikita ko sina Amihan at Kidlat na nagtatakbo. Hinahabol ang mga alon. Wala na ang takot sa kanilang mga mukha. Wala na ang anino ng mga Marilao o ni Laurent. Ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang bagong simula. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng diamanteng suot mo, kundi sa dami ng taong natulungan mong bumangon mula sa sarili nilang putik. Ang aking paghihiganti ay hindi naging madugo. Ito ay naging isang maningning na inspirasyon. Huminga ako ng malalim. Nilalanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Sa wakas, ang puso ni Luwalhati ay nakatagpo na ng kanyang tunay na kapayapaan. Ang kwento ni Luwalhati ay nagtuturo sa atin na ang ating nakaraan, gaano man ito kasakit o kapait, ay hindi nagtatakda ng ating kinabukasan. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nanggagaling sa yaman o pangalan, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkakasubsob at gawing diamante ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang tagumpay na may kalakip na pagtulong sa kapwa, ang pinakamatamis na paghihiganti
laban sa mga taong nang maliit sa atin. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa aming kwento ni Luwalhati, Datu, at ang kanilang paglalakbay patungo sa katarungan at tunay na pag-ibig. Sana ay nagustuhan ninyo ang bawat kabanata na ating pinagsaluhan. Ano po ang inyong naging paboritong bahagi ng kwento? May mga karanasan din ba kayo na katulad ng kay Luwalhati na nagbigay sa inyo ng aral? I-comment niyo po sa ibaba dahil gustong-gusto naming basahin ang inyong mga saloobin. Anong genre naman kaya ng kwento ang gusto ninyong pakinggan sa susunod? Ipaalam niyo lang po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.